Paano naging Diyos si Satanas ng mundong ito? 2 Korinto 4:4. Ang pariralang Diyos ng mundong ito o Diyos ng panahong ito ay nagpapahiwatig na si Satanas ang pangunahing impluensya sa mga mithiin, opinyon, layunin, pag-asa at pananaw ng karamihan ng mga tao. Ang kanyang impluensya ay sumasaklaw din sa mga filosofiya, edukasyon at komersyo ng mundo. Ang mga kaisipan, idea, haka-haka at huwad na relihiyon ng mundo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol at nagmula sa kanyang mga kasinungalingan at panlilinlang. Si Satanas ay tinatawag ding pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Sa Efeso 2:2, siya ang pinuno ng mundong ito. Sa Juan 12:31. Ang mga titulong ito at marami pang iba ay nagpapahiwatig ng mga kakayahan ni Satanas. Ang pagsasabi, halimbawa na si Satanas ang pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ay nangangahulugan na sa ilang paraan siya ang namamahala sa mundo at sa mga tao dito. Hindi ito nangangahulugan na ganap niyang pinamumunuan ng mundo. Soberano pa rin ang Diyos. Ngunit ito ay nangangahulugan na ang Diyos sa kanyang walang hanggang katapusang karunungan ay pinahintulutan si Satanas na kumilos sa mundong ito sa loob ng mga hangganang itinakda ng Diyos para sa kanya. Kapag sinabi ng Biblia na si Satanas ay may kapangyarihan sa mundo, dapat natin tandaan na binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan sa mga hindi mananampalataya lamang. Ang mga mananampalataya ay wala sa ilalim ng pamumuno ni Satanas. Colosas 1:13. Ang mga di mananampalataya sa kabilang banda ay nahuhuli sa bitag ng Diablo. 2 Timoteo 2:26. Nasa kapangyarihan ng Diablo, unang Juan 5:19, at nasa pagkaalipin kay Satanas. Efeso 2:2. Kaya, kapag sinabi ng Biblia na si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito, hindi nito sinasabi na siya ang may pinakamataas na otoridad. Ito ay naghahatid ng idea na si Satanas ang namamahala sa di sumasampalatayang sanlibutan sa isang espesipikong paraan. Sa 2 Korinto 4:4, sinusunod ng hindi mananampalataya ang kagustuhan ni Satanas, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kasama sa pakana ni Satanas ang pagtataguyod ng mga maling filosofiya sa mundo, mga filosofiyang bumubulag sa hindi naniniwala sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang mga filosofiya ni Satanas ay ang mga kuta kung saan ang mga tao ay nakakulong at dapat silang palayain ni Kristo. Ang isang halimbawa ng isang gayong maling filosofiya ay ang paniniwala na ang tao ay makakakuha ng pabor sa Diyos sa pamagitan ng isang partikular na kilos o gawa. Sa halos lahat na huwad ng relihiyon, ang pagiging karapat-dapat sa pagsang-ayon ng Diyos o pagkamit ng buhay na walang hanggan ang pangunahing tema. Ang pagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa, gayunpaman ay salungat sa pagpapahayag ng Biblia. Ang tao ay hindi maaaring gumawa upang matamo ang pabor ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay isang libreng regalo. Tingnan ang Efeso 2:8-9. At ang libreng regalong iyon ay makukuha sa pamamagitan ni Jesucristo at sa Kanya lamang. Juan 3:16, 14:6. Maaari mong itanong kung bakit ang sangkatauhan ay hindi basta tumatanggap ng libreng regalo ng kaligtasan. Juan 1:12. Ang sagot ay tinukso ni Satanas, ang Diyos ng sanlibutan ito, ang sangkatauhan na sundin ang kaniyang pagmamataas. Si Satanas ang nagtakda ng agenda, ang daigdig na hindi naniniwala ay sumusunod, at ang sangkatauhan ay patuloy na naninlang. Hindi katakataka na tinawag ng kasulatan na sinungaling si Satanas. Juan 8:44. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.